O ano tol, ready ka na ba? Registration na bukas. Kaya pa. So bago natin umpisa ng video, sa mga baguhan, ako po isang factory worker dito, isang EPS. Po si Christoph TV channel, aka Kabulol, dahil nabubulol tayo. So di naman po lingid sa akalaman natin guys, maraming mga aspirant na nakakapanood ng mga videos ko. Ang videos ko po ay nakapalo po dito yung nagbibigay po ako ng inspirasyon, motivation, parang gasolina sa mga nawawalan ng gana. Lagi ko pong inuulit, hindi po tayo ganun ka-professional. Lagi ko sinasabi, disclaimer lamang po. Kagustuhan ng videos ko o yung sinasabing advocacy kung bakit ko ginawa to is para, yun nga, magbigay tayo ng mga kaalaman. Pinapakita ko, nakapalo po dito yung realidad. Ibig sabihin yung tunay na nagaganap. Walang along scripted. Ito po yung tunay na nangyayari. Pinapakita ko po yung before and after. Kung ano pa po ang nangyayari kaganapan dito. Ang pagkukorea, binibigyan ko po kayo ng kaalaman, magsilbing warning na rin sa inyo o babala sa Tagalog. Kung nais nyong pasukin ang mundo ng pagiging isang EPS, factory worker po dito, hindi sapat yung kagalingan yung magsalita ng Hangul. Hindi sapat yung katalinuhan nyo at hindi sapat yung ang taas ng score nyo na nakuha sa exam. So hindi po doon na nagbabase o hindi po yun yung basehan. Lagi nyo pong tatandaan yan. Marahil nakapasa ka nga, yung iba nagiging teacher pa sa kanilang KLC. Dahil ibig sabihin nun, kaya naging teacher sila, talagang nakakaintindi, nakakaunawa sila sa pagsasalita ng Hangul. Kaya sila naging guro. Tapos nag-apply sila rito. Maraming mga senaryo dito na karamihan po ng mga nagkakaroon ng problema rito, puro mga baguhan na bagong dating. Edad 20 anyos, edad 25 pababa, yan. Kasi ang mga currently na nasa-select ngayon is puro kabataan, nasa 25 below ang edad na karaniwang ngayon na nakakarating dito. Nakikita nyo naman sa mga vlog ko, sa mga kaibigan ni Kenneth na nakakarating galing Batangas, alos yung edad nila 20, 22, o kaya naman 25, yun ang pinakamatanda. So bakit ko pa sinasabi to? Sinasabi ko to guys dahil hindi biro yung pagkukurya. Ito po ay napaka-personal at napakabigat na pasanin sa atin. Kasi mapabinata ka man, di pamilya, iisa lang yung maabutan natin dito. Yung expectation versus reality, dapat malaman po niyo yan. Karamihan kasi sa mga kabataan, sa murang edad na 20 anyos, sa murang edad na 22 anyos, hindi pa sila sawa sa kanilang pagkabata. Ibig ko sabihin yung edad na yun, yung palang yung kasagsagan ng pag-enjoy nila sa buhay. Yung pagka-teenager nila, hindi pa nila gaano na-enjoy, na-explore. Tapos pupunta makakarating sila rito. Pagdating nyo rito guys, yung trabaho rito, trabahong pampamilyadong tao talaga. Kaya napakalaking parte ng buhay natin, kung ano man yung pinagdaanan mong kahirapan sa Pilipinas, yan ang magdadala sa'yo sa tugatog ng tagumpay na minimiti mo. Kaya gusto mo mapunta rito. At isa pa, maraming mga nagpupunta rito na parang hindi bukal sa kalooban nila yung pagpunta rito. May mga nagpunta rito na hininggan lang ng pinangakuan ng mga magagandang salita, especially sa mga bagay na mga nagpapa uh, nagtuturo o naghihikayat o kumbaga nag-sales talk o di kaya nagma-marketing para marami mag-enroll sa kanilang eskwelahan o paaralan na nagtuturo sila ng salita o lengguwahe ng Hangul para maipasa ang exam, which is wala tayong ano doon, wala tayong problema doon. Napaka-goods ng mga bagay. Pero sana man lang ilagay nyo rin, sabihin nyo rin kung ano yung mundong hinaharap nila. Hindi yung para kumita lang kayo ng pera. Lagi ko sinasabi yan sa inyo, ang pagkokorea, hindi dito sukatan kung ano ang score mo. Ang sukatan dito kung ano yung pinagdaanan mo diyan pa lang sa Pilipinas. Kung sanay ka sa buhatan, sanay ka sa hirap ng trabaho, hindi ka sanay mawalay sa pamilya mo, hindi ka sanay sa mga gawain mula paggising mo ng umaga, lahat ikaw gagawa. Ultimo pagkain mo, ultimo paglalaba mo, ultimo paglilinis mo, ikaw lahat ang gagawa nun. Kaya kung sanay ka dyan sa Pilipinas na may mga gumagawa nun sa'yo, huwag ka nang mag-Korea. Bakit? Kasi maraming naapektuhan ng mga ibang EPS aspirant. Maraming pumupunta rito, ilang buwan, nagpaparelease. Maraming pumupunta rito kahit may sakit na, dinadaya yung medical, pagdating nila dito, makikita sa x-ray, makikita sa medical nila ang sintomas, papauwiin. Maraming nagpupunta rito, dinadaya yung ano na, nagkakaroon ng sintomas, nagkakaroon sila ng los-los. Tapos maraming umihingi ng tulong. Tapos pag tinulungan namin nun, yung iba, minamasama pa nila yung pagtulong ng iba. Hindi ba? So, ibig ko sabihin, kung talagang nananais nyo makarating dito, dapat buo ang loob nyo. Hindi yung dahil sinabi lang ng nanay mo, sinabi lang ng tatay mo para ibigay sa'yo yung responsibilidad na
Korea lamang ang tanging makapagpaangat sa inyo. Kung taliwas naman yun sa kagustuhan mo at pumunta ka rito sa South Korea para lamang sa sinabi ng iba at dahil pinilit lang ng iba, hindi mag-worth it dito yon. Napakahirap. Baka pagpasok mo dito, yung isipan mo, hindi naman doon nakatuon sa ginagawa mo sa araw-araw. Hindi ka nag-enjoy at hindi mo gustong ginagawa mo. Hindi ka magpo-progress nun. Kaya sana man lang sa mga magpaparegister ngayon, huwag nyo tignan lang yung laki ng sahod. Tingnan nyo rin kung ano yung sakripisyo ng iba. Tulad ko, pinilit kong hindi magpa-release. Kahit na pwede ako magpa-release dito, dadramahan ko lang. Pero sadyang hindi ko sinadyang magpa-release dahil iniisip ko yung mga iba nating mga kababayan na naghihikaos, nagpapakamatay na halos sa pag-aaral para may pasalamang ang exam. Tapos yung mga nandito na gano'n lang gagawin. Nakakasira, nakakababa ng moral, nakakasira, nagkakaroon tayo ng record dito. Marami kayong nababalitaan sa anumang social media platform. FB page, YouTube, sa TikTok. Pawang ang taas ng record ng mga Pilipino na nagpaparelease. Ano ang dahilan nila? Hindi nila kaya ang trabaho. Di ba? Karamihan ganun. Kahit na kaya nila dahil nasanay sila sa gawain sa Pilipinas at hindi sila sanay sa ganung trabaho. Ang trabaho nila sa Pilipinas, baka waitress, na o kaya di kaya nagtatrabaho, nagmamasada, o kaya naging crew sa Jollibee, sa fast food chain. Pero hindi katulad ng pagtatrabaho rito na daig mo pa ang isang construction worker. Hindi lahat maalawan ng mapupunta o mababagsakan nyo rito. Kaya napaka-importante na ganitong mga content na sinishare ko. Marami ang tao talagang kahit gumawa ka ng napakadami, isang pagkakamali mo lang, lahat ng yun parang baliwala sa kanila. Pero hindi ko naman yun, hindi naman yun nagmamatter sa akin. Hindi naman big deal sa akin yun. Alam ko yung sarili ko kung sino ako at alam ko kung ano naman yung nagawa ko. Lahat tayo nagkakamali, pero hindi natin deserve yung mga binabato at pinupuko nilang mga bad comments sa atin, di ba? Kasi parang ano na yun parang mga toxic na mga tao. Tandaan natin ang lata napakaingay pag wala laman. Naiintindihan ko naman yun, totally gets ko yung mga ganun Pero bilang isang vlogger, siyempre makakabasa at makakarinig tayo ng mga ganun. Pero kagaya ng sabi ko, kahit sabihin nila sa akin yun, hindi yun nagmamatter sa akin kahit ano pang ibato nila sa akin. Basta't ako, yung advocacy ko is makatulong sa inyo dahil eto lang naman na meron ako Hindi ko naman habol yung kasikatan, hindi ko naman habol yung pera. Tignan nyo naman ng mga views ko. Wala akong views sa isang araw na umaabot ng 2K. Minsan 3 days, 4 days bago ko ma-reach yun. At kung talagang pera ang habol ko, sana meron akong Facebook page na upload ako ng upload doon. Meron din ako sa TikTok na upload din ako ng upload. Pero wala. Ito lang ang meron ako. YouTube channel lang talaga. So sana bago kayo magpa-register bukas, so sana buo ang loob nyo. May paninindigan kayo. Hindi yan parang kanina pag sinubo mo, napasok ka, iluluha nyo. So hindi ganun. Kung ganun din yung nasa isip nyo, huwag na kayong tumuloy. Ibigay nyo na lang yung islat nyo sa iba na karapat dapat na makarating dito at makapunta rito na talagang deserve. Yan yung gawin nyo. Ang pagkukorea, walang sapilitan yan. Yun ay kung gusto mo. Ang pag-abroad dito, hindi yan short term. Ito ay long term commitment. Kaya kung hindi ka pa ready, tumabi ka at padaanin mo yung karapat dapat at desidido magpunta rito. Nang sa ganun, hindi ka na maging isa sa mga napakadaming nakapila na hindi ka naman pala buo ang loob at desisyon mo at kagustuhan mo na makarating dito. Para naman po sa magpaparegister bukas. So, ito, magbibigay po ako ng mga tips kung ano yung dapat nyong gawin. Alam ko, yung iba sa inyo nakapreparado na talaga. Pero ito yung pinaka-importante bago kayo sumalang sa registration. Siyempre, una, gumising kayo ng maaga at mag-almusal kayo ng mabuti. Lagi yung tatandaan yan. Kasi maraming mga nakaraang mga nagpa-register, sa kakamadali hindi sila nag-almusal. Kaya nung sumapit yung registration, na-stress sila, gutom, nahilo, mali ang nailagay nilang na na-type nila sa spelling ng pangalan nila. Kaya napaka-importante, kumalma ka, relax ka lang bukas. Pag binaba ni DMW yung link, alam ko hindi manggagaling sa DMW, may sariling eps.gov.ph. Doon nyo makikita yon. Correct mo na lang if I'm wrong again. 'Di ba? Sa mundong social media, napakadaming perfectong tao. Kaya inuuna ko na, correct mo na lang if I'm wrong. Yung po ulitin ko. Ngayon, kapag ready ka na, kapag almusal ka na, at okay ka na, kalmado ka lang dapat. Ngayon, bago on or before na mag-i-start yung registration, kailangan 1 hour before o kaya 2 hour before nakaupo ka na sa computer para i-check mo yung linya ng internet cable mo kung nasa computer shop ka o kaya may sarili kayong linya. Siguraduhin mong 100% accurate yung kondisyon ng computer na gamit mo. Kasi it's better na computer ang gamit natin para mas mabilis at makapag-upload tayo ng magandang-gandang pictures kaysa sa cellphone. Although yung iba, cellphone yung ginamit, pero sa tingin ko,
sa aking opinion, parang mas gusto ko yung computer o kaya laptop. Ano ho? So, siyempre, kailangan i-double check nyo rin yan. Kung cellphone ang gamit nyo, make sure yung tawag dito, yung lugar nyo, malakas ang signal. Kasi pabilisan yan first come first serve sa pag-register. Tandaan nyo lang yan. So, ano pang may bibigay kong tip? At kailangan, naka-ready yung passport nyo. Nasa tabi nyo yan. Kasi yung iba, yung inahanap na inihingi na ng computer, scan yung passport, yung iba hindi nila makita yung passport nila. Dahil sa pagtulog nila paggabi, sa kakaisip nila, na-stress sila, at the same time, nape-pressure sila. So, nami-misplace nila yung mga bagay na kailangan nila sa pagdating ng on the spot na registration na. Kasi ang registration online yan, kahit saan ka pwede kang makapagpa-register, either wala ka sa Pilipinas. Kaya napakalaki ng ano yan, napakalaki ng competition. So first come first serve. So kailangan hindi lang basta pabilisan diyan. Kailangan maging accurate ka rin. Aanin mo yung sobrang bilis ng fill up mo sa form ng registration sa computer kung mali-mali naman o may error naman o may typographical ka na nagawa. So kailangan clear po, double check bago nyo i-press yung okay, bago nyo i-press yung enter, bago nyo i-press yung approve, okay? Kasi isang click mo lang doon, hindi ka na po pwedeng magpa-register ulit. One registration, one policy lamang po. Kung gusto nyo magpa-register ulit, hintayin nyo yung another exam. Ano ho? So, yun na, yung mga kailangan mo dapat nasa tabi mo at naka-organize, naka-prepare na dahil binigyan kayo ng guidelines kung ano yung mga kailangan ni DMW, hindi po sila nagkulang sa atin o sa inyo. So, alam nyo na yung gagawin nyo, di ba? So, pangapat na ba, hindi ko na kasi nabilang. So, eto pa, kapag nagpa-register na kayo, huwag nyo kalimutan i-screenshot bawat pages na natatapos nyo. Ano ho? Para alam nyo kung saan kayo parte na nagkamali. At the same time, kung sakaling may dumating sa inyo email na may error ka dun sa paggawa mo o pag-register mo, kaya mong balikan, kaya mong i-review at makikita mo kung saan ka nagkamali doon. Kasi yung iba, tinatanong nila, bakit sila na-resend? Bakit na-disqualified? Wala silang basihan. Kasi hindi mo na pwedeng tingnan ulit yun, di ba? Sa pagkakalam ko, hindi mo na pwedeng tingnan yun. Once na na-approve na, ang lalabas na lang doon, iintayin mo lang yung result, yung for evaluation ka na. Yung iba, na-disqualified sa evaluation, kahit na tama lahat ang ginawa nila. So, doon nila makikita yung error nila, yung sa picture ba, yung size ba. Sa picture pala, maraming nagtatanong. Although yung last previous videos ko kasi, bago nag-update kasi si DMW, doon sa mga requirements na binigay niya, naunang na-upload yung videos ko. Kaya dati kasi, last year kasi, sa current na requirements na hinihingi sa picture, yung photo, size picture, 15 KB po siya, 'di ba? Ang nakalagay ngayon sa bago 13 KB na lang. So maraming nagko-comment doon na sinabi, hindi daw ako nanonood, hindi daw ako nakikabalita, upload ng upload. So, yun yung mga sinasabi kong ang iingay nila pero wala naman laman talaga ang utak nila, mga hindi ko alam, mga kamote, 'di ba? Hindi nila tinignan yung date at yung date na kung kailan nag-release si DMW about regarding do sa info na yon. So nauna kong na-i-upload yon. O di kaya naman hindi ko kagad nakita kasi gabi ako nag-upload. 11 ng gabi to 12 o'clock ng madaling araw. So nilabas ni DMW yun, which is hindi ko alam, umaga alas 7 ba if I'm not mistaken. So kaya ako linagay sa baba at naihabol ko pa nga yung requirements na nagaling sa DMW doon sa mismong video nung inedit ko, may nakalagay doon kung tinapos nila yung videos. Kaya sa mga nagbabash sa akin dyan, feel free to bash for me. Hindi ko po iniinda yan. Actually, ang isang vlogger, mas sumisikat pa nga pag marami siyang basher, hindi ba? So, yun ang reality yun ng mundo. So, it's free talaga kasi nabubuhay sa freedom of speech ng realidad ng nangyayari sa atin ngayon. So, yun lang guys ang may papayo ko sa inyo. Dahil alam ko marami pa kasi talaga sa inyo ang hindi pa totoong alam kung ano ba talaga ang mundong pinapasok nyo. Actually, may mga namamatay pa nga dito, may binabahuyan pa nga ng buhay dito. Inatid ng mga kamag-anak, malakas buo nung binalik sa Pilipinas sa pamilya, nakakahon na lang. Di ba? So, kaya hindi po biro. Sa tagal ko po dito, 13 taon na ako, lahat ng mga ibinabahagi ko po dito, hindi po ako makikinabang. Ano po yung kikitain ko dito kung pera po yung sinasabi ng iba, kaya ako ginagawa to para may mga content lang. For your information po, hindi po ako kumikita sa YouTube ko. Minsan 5 months, 6 months. Tapos sasahod po ako magkano $100. Magkano yung $100 na yon? Barya lang, di ba? 4,000 pesos lang depende sa dollars. 3 oras o 2 oras lang na overtime ko yun dito o 1 oras. Lagi nyo pong tatandaan yan. Kaya kung bakit ang mga vlogger nag-sponsor sila ng sugal kasi sa sobrang liit ng kitaan sa social media, sa Meta, sa FB page, dahil nga napakaliit ng kitaan dyan, kaya sila
nag-endorse ng sugal para lang po sa kalaman ninyo. Hindi po ako nagpapasikat dito. At saka isa pa, sa mga basher ko dyan, hindi ko naman po kayo pinipilit manood sa mga videos ko. Yung mga nakakaunaw at nakakaintindi lamang po, sila lamang po yung pwedeng manood nito. Hindi ko po kayo pinipilit na panoorin yung videos ko. So, yun lamang po kasi sa mga bagay na binabahagi ko kasi, maraming sa mundo ng social media, hindi man sa social media, sa mundong ginagalawan natin, maraming taong perpekto, napakaraming taong mapanghusga. Uhusgahan ka base sa nakikita nila. Lagi niyong tatandaan guys, hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo at hindi lahat ng naririnig mo ay totoo. Lagi niyo pong tatandaan yan. Ngayon tatanungin ko po kayo, saan kayo maniniwala? Sa narinig nyo o nakita nyo? So yun lamang po, di ba? Magkahalo yan. Minsan naririnig natin, hindi man pala totoo kasi hindi natin nakita. Minsan naman nakita mo, hindi mo narinig, hindi ka rin naman pwedeng maniwala kagad kasi may bus yan, may point din naman. So mahirap, kaya wag po kayong mag-judge. Alamin nyo kung ano yung naging istorya, alamin nyo kung ano yung punot dulo nun. Di ba? Kaya dumadami yung kamote sa mundo, sa mga ganun toxic na taong mindset. Ni wala pa nga napapatunayan, hindi ba? Wala pa nga kayo napapakita sa sarili nyo, tapos mamumuna kayo ng ibang tao, di ba? So nakakatawa lang talaga yung mga ganyan, yung mga taong laging bumababa. Hindi yan aangat. Kasi sila mismo sa sarili nila, hindi nila makita yung sarili ng pagkakamali kasi nga bulag sila sa kamalian nila, sa sarili nila. So again, yun lang guys. So naglabas lang tayo ng konting komento dun sa mga bad comment na nababasa natin. Pero ngayon ko lang gagawin to, hindi na ako gagawa ng magko-comment pa sa mga nagbabasa natin. So maraming salamat sa patuloy na mga nagtitiwala sa akin, sa mga solid viewers ko dyan, solid kabulod dyan. Asahan nyo, hindi ko ititigil to. So that's it guys. Good luck po sa lahat ng magpaparegister. Ulit-ulitin ko, di po ako magsasabi sa inyo. Yung mga nangangarap talaga na gustong-gustong makapag-Korea, alam ko, ikaw na nanonood. Galingan mo lang, magdasal ka bukas. Humingi ka ng tulong sa taas. At hindi ka niya ilalagay sa alang-anin. Basta't magtiwala ka. Maghintay ka lang. Huwag lang tayong magmadali sa mga proseso, sa mga bunga ng mga ginagawa natin. Lagi natin tandaan, Lord, it has a own frame of time para sa atin. Mayroon siyang sariling oras para sa atin. Mas maganda lagi yung plano niya kaysa sa mga plano natin. Magtiwala lang kayo. Makakarating din kayo. Hindi tayo pwedeng ura-urada. Tulad ng mga nangyari sa kababayan natin na na-vlog ko nung isang araw. Although sila yung lumapit sa akin, hindi ko pinilit i-vlog. May lapses ako dun pero ni-revise ko na, in-edit ko na yung thumbnail pero patuloy pa rin sila, di ba? It's just simple and napakaliit, di ba? At ang caption ko dun, wala tayong nakikitang anumang nilabag sa karapatang pantao nila. Ang nakalagay doon, 1 week pa lang sa Korea gusto nang umuwi. Ibig sabihin, wala tayong minensyon ni isa sa kanila doon. Sadyang, ewan ko, sadyang, alam nyo na. Kaya maraming mga taong ganun. So, yun lang guys. Salamat sa suporta. See you again in my next video. Good luck bukas. Sana, isa kayo sa mga makakapagpa-register ng maayos at walang anumang aberya. Mag-comment lang kayo dito guys kung nagustuhan nyo yung komento ko o hindi. Maraming salamat. God bless.